Tayo pong lahat ay manalangin. Banal at mahabagin naming Amang Diyos na sa amin ay nagmamahal, pinasalamatan ka po namin. Bagaman noong lumayo kami sa iyo at nabuhay sa kasalanan, ay nahabag ka po sa amin. At nung hindi ka pa namin kilala, minahal mo po kami. At upang iligtas kami, isinugo mo ang Panginoong Hesus. Inalis niya ang sumpa at kahatulan na naharapat naming tanggapin. At sa pamagitan ng mahalagang dugo na dumanak sa Kanya doon sa krus, ay hinugasan niya ang lahat naming mga kasalanan magpakailanman. Dahil sa Kanyang dakilang biyaya, hindi na kami kailanman muling haharap sa paghuhukom o sa kahatulan. Dahil sa kamanghamanghang biyayang ito, ay nagpapasalamat po kami sa iyo. Panginoon, kami po ay tunay na nagpapasalamat sa pagtulong mo po sa amin na maunawaan ang iyong kamanghamanghang biyaya at sa pagpapahintulot mo po sa amin na matanggap ang kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya upang magkaroon kami ng buhay na walang hanggan at ng maluwalhating pag-asa na makapasok sa iyong kaharian. Sa oras na ito, kami na mga tinubos sa pamamagitan ng mahalagang dugo ng Panginoon ay sama-samang nagtitipon sa iyong harapan upang magpuri sa iyong dakilang biyaya at pag-ibig, upang mag-aral ang iyong salita, at upang masiyahan sa fellowship sa loob ng banal na kapulungang kasama ka, Panginoon. Naniniwala po kami na maging sa oras na ito, ang Panginoon ay narito na kasama namin. Panginoon, pakiusap, tingnan mo po ang bawat isa sa amin, at hawakan mo po kami ng iyong mahabaging mga kamay, at gawin mo po kaming higit na ganap sa pamamagitan ng iyong biyaya, ng iyong salita, at ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Gabayan mo po kami upang ang natitira naming mga buhay ay huwag kailanman maging walang kabuluhan sa iyong harapan. At tulungan mo po kami na mabuhay ng karapat-dapat na buhay bilang iyong mga anak. At dahil malapit na magsimula ang summer retreat, taimtim po kaming nananalangin na maraming mga kaluluwa ang maakay sa Panginoon at ang iyong dakilang gawain ng kaligtasan ay muling magaganap. Pakiusap, gamitin mo po kaming lahat na mahalaga ayon sa iyong kalooban para sa gawain ito. Sa mga huling araw na ito, habang ang araw ng iyong pagbabalik ay napakalapit na, pakiusap, turuan mo po kami kung anong uri ng pagkataong naharapat sa amin sa iyong harapan. Hawakan mo po kami at gabayan sa pamamagitan ng iyong salita at ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Pakiusap, samahan mo po ang lahat ng mga church sa buong bansa at sa buong mundo, maging sa may hirap na panahon. Samahan mo po ang lahat ng mga brothers at sisters na nag-iingat ng kanilang pananampalataya at nangangaral ng Ebanghelyo. Tulungan mo po sila sa pamamagitan ng iyong biyaya, salita at kapangyarihan ng Espiritu Santo upang ang higit na dakilang gawain na iyong ninanais ay tiyak na magaganap sa huling mga araw. Pakiusap, gabayan nawa kami ng Espiritu Santo sa sandaling ito. Dinadalangin namin ito sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Buksan po natin ang Biblia. Marcos chapter 2. Marcos chapter 2, verse 1 hanggang 12. Marcos chapter 2, verse 1 hanggang 12. Marcos chapter 2, verse 1 hanggang verse 12. Babasahin ko po ito. Nang siya'y magbalik sa Capernaum, pagkaraan ng ilang araw, kumalat ang balita na siya'y nasa bahay. Maraming nagtipon, kaya't wala ng lugar kahit sa may pintuan. At kanyang ipinangaral sa kanila ang salita. May mga taong dumating na may dala sa kanya na isang lalaking lumpo na buhat ng 4. Nang hindi nila ito mailapit sa kanya, dahil sa karamihan ng tao, kanilang tinanggal ang bubungan sa tapat ng kanyang kinaroroonan. Nang kanilang mabutas iyon, ibinaba nila ang higaang kinahihigaan ng lumpo. Nang makita ni Jesus ang kanilang pananampalataya, sinabi niya sa lumpo, "Anak, pinatatawad na ang iyong mga kasalanan." May ilan sa mga eskriba na nakaupo roon na nagtatanong sa kanilang mga puso, "Bakit nagsalita ng ganito ang taong ito? Siya'y lumalapastangan. Sino ang makapagpapatawad ng mga kasalanan maliban sa Diyos?" Pagkabatid ni Jesus sa kanyang espiritu na nagtatanong sila ng gayon sa kanilang mga sarili, agad niyang sinabi sa kanila, "Bakit nagtatanong kayo ng ganito sa inyong mga puso? Alin ba ang mas madali?
Ang sabihin sa lumpo, pinatatawad na ang iyong mga kasalanan, o ang sabihin, tumayo ka, damputin mo ang iyong higaan at lumakad ka. Ngunit upang malaman ninyo na ang anak ng tao ay may otoridad sa lupa na magpatawad ng mga kasalanan, sinabi niya sa lumpo, sinasabi ko sa iyo, tumayo ka at damputin mo ang iyong higaan at umuwi ka. Tumayo nga siya, agad na dinampot ang higaan at umalis sa harapan nilang lahat. Anupat na mangha silang lahat at niluwalhati nila ang Diyos na nagsasabi, kailanman ay hindi pa tayo nakakita ng ganito. Ang tag-init na panahon kung kailan maraming mga tao ang nagpupunta sa dagat, mga bundok, o sa ibang bansa para matakasan ng init at makapagpahinga. Pero tayo po ay may ibang plano. Ang mga estudyante ay nasa bakasyon at ang mga nagtatrabaho ay pwedeng lumiban. At lagi nating ginagamit ang malaking pagkakataon na iyon para ipangaral ang salita, mag-evangelize, at upang magligtas na nawawalang kaluluwa. Gaya na po ng nalalaman ninyo, nagdadaos tayo ng spring, summer at autumn retreats, pati na rin ang iba pa sa ating Galilee Retreat Center sa Gwangju. Lalo na sa tuwing summer retreat, ang pinakamalaking bilang ng mga tao ay nagtitipon upang pakinggan ang salita at maligtas sila. Sa karaniwan, higit sa 10,000 katao ang nagtitipon sa bawat batch. Kaya nga, dinadaos natin ang summer retreat ng 7 batches. Lagi tayong gumagawa ng labis upang ipangaral ang ebanghelyo at para mag-counseling ng mga tao. Ngunit tuwing summer retreat, kapag marami mga churches at mga brothers at sisters mula sa buong bansa ang nagtitipon, nananalangin tayo ng sama-sama at ganap na nakatuon sa pangaral ng ebanghelyo. At tuwing summer retreat, ang pinakamalaking bilang ng mga tao ay tumatanggap ng kaligtasan. Noong una ako nagdaos ng summer retreat sa Amerika, umupa kami ng retreat center sa Asheville, North Carolina, sa isang lugar na itinayo ng Baptist Church. Ang mga pasilidad ay napakaayos, pero walang malaking auditorium. At nakakapagtaka dahil kahit na yun ay isang simbahan ng Baptist, wala itong pool para sa pagbabautismo. Inupahan namin ang lugar at ginamit na minsan. Naalala ko na nakaramdam ako ng kaunting inggit dahil napakaayos ng pagkagawa ng sa retreat center na iyon. Ngunit ang ating retreat center ay hindi may kukumpara na mas malaki at mas maayos. Sa totoo lang, sa tingin ko, walang lugar sa mundo ang may singlaki at singayos na pasilidad gaya ng ating Galilee Retreat Center. Hanggang ngayon, nagsasagawa pa rin tayo ng mga construction. Dahil kulang tayo sa lodging, kailangan nating magrenta at maagang magreserba ng mga malalapit na pensions. Kahit na medyo mahal ang mga ito, pero puno na rin ang mga ito. Kaya hindi na tayo makapagrenta rito. Marami mga kahirapan, subalit patuloy tayo nagsasagawa ng construction ng mga bagong lodging buildings sa ngayon. Hindi po ba? Ang mga gusali na itinatayo natin ngayon ay magkakaroon po ito ng 480 na mga kwarto at maaaring ilang mga maliliit na mga auditoriums. Kapag naitayo na ito, doon tayo magtitipon ng summer retreat sa susunod na taon. Ang construction ay mabilis na isinasagawa. Gaya po ng alam po ninyo, ang construction ng lodging sa panahong ito ay napakalaking proyekto. Ang gastos ay nasa lagpas 60 billion won o 2.4 bilyong piso.
pero naisasagawa natin ang construction ng walang anumang malaking problema. Hindi ba kamangha-mangha iyon? Bakit ba natin kailangan gawin iyon? Dahil marami mga tao ang naliligtas kapag nagdadaos tayo ng retreats doon. May bili ba natin sa pamamagitan ng salapi ang mga kaluluwa ng mga tao? Hindi po. At hindi rin natin ito magagawa sa pamamagitan ng ating mga kakayahan o mga paraan. Subalit, kapag marami mga tao ang nagtitipon para manalangin at labis na mag-evangelize ng sama-sama, ang mga dumadalo ay nakakaramdam na parang kailangan nga nilang maligtas. Kailangan nilang maligtas o aalis sila. Pero hindi sila makakaalis dahil kung walang magpapasakay sa kanila. Hindi nila magagawang maglakad palabas doon. Kaya nga perpektong setup po ito. Kaya wala silang magagawa kundi ang maupo ng maayos at makinig sa salita. Sa huli, makikita natin sila na tumatanggap ng kaligtasan at nababautismuhan, na nagpapatotoo na kung hindi ako nagpunta sa retreat center sa panahong ito, maaaring malaking kapahamakan ang sinapit ko. Gaano nga kasaya ang Diyos? Sa ngayon ay may pandaigdigang misyon tayo sa 83 na mga bansa at umaabot na sa higit 1,700. Ano ang eksaktong bilang? Pero hindi ako masyadong magaling sa mga numero. Pero aktibo tayo nangangaral ng ebanghelyo at nagtatayo ng mga retreat center sa ibang bansa upang mas masigasig na makapag-evangelize. Kaya nga naniniwala ako na sasamahan rin tayo ng Diyos maging sa retreat na ito. At isang dakilang gawain ng pagliligtas ng maraming kaluluwa ang mangyayari. Subalit, hindi lang ito nangyayari ng kusa. Kumikilos ang Diyos kapag ang mga naunang naligtas ay naging isa ang puso upang manalangin, labis na gumawa at pakiisa. Kaya nga ang tunay na umaasa ako na lahat ng mga naligtas na Kristiyano ay patuloy na mananalangin rin sa panahong ito. Umaasa ako na mag-evangelize tayo at dadalhin ang ating pamilya, mga kamag-anak, mga kaibigan at mga kapitbahay upang matanggap nila ang kaligtasan. Kaya nga, ang lahat ay dapat na makibahagi rito. Kaya sa araw na ito, ang pamagat ng ating sermon ay ang mga nag-akay ng mga makasalanan kay Kristo. Sa nakaraang 2 linggo, patuloy ako nagsasalita tungkol sa evangelism. Sinasabi ko na gawin natin ang papalapit na summer retreat bilang isang pagkakataon para makapag-evangelize. Sa araw na ito rin, dala ang pusong naghahanda para sa ating summer retreat. Alam po ninyo ang mga salitang sinabi ng Panginoon sa Biblia ay nagpapakita ng kalooban ng Diyos na marami mga tao ang maligtas. Sinabi ni Jesus sa Mateo 18 verse 14, Kaya't hindi kalooban ng inyong Ama na nasa langit na ang isa sa malilit na ito ay mapahamak. Kung ang mga tao sa mundo ay tumutukoy sa mga mahihirap, walang pinag-aralan, at tinahamak ng iba na pinakamababa o pinakamaliit, maging para sa isang kaluluwang iyon, may plano po ang Diyos. Kaya nga, hindi kalooban ng Diyos na mapahamak kahit ang isang taong iyon. Ang maligtas sila ay kalooban ng Diyos. Bukod pa rito, sinasabi rin sa 1 Timoteo sa chapter 2 verse 4 na nagnanais na ang lahat ng tao ay maligtas at makarating sa pagkakilala ng katotohanan. Ninanais ng Diyos na maligtas ang lahat ng mga tao. Opo, ninanais ng Diyos na ang lahat ng tao ay maligtas. Minamahal ng Diyos ang lahat ng tao ng pantay at nais niya na maligtas ang kanilang mga kaluluwa. Maging si Juan ay tagapag-bautismo ay nagpatotoo tungkol kay Jesus sa sinasabi niya. Sa Juan 1:29, narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Pinasan niya mag-isa ang mga kasalanan ng lahat ng mga tao sa mundo sa kanyang katawan. Siya na walang kasalanan, tinanggap niya ang parusa ng kamatayan at ibinitin siya sa krus. Sa loob ng 6 na oras, tiniis niya ang napakalaking kahihiyan.
at pagdurusa na posibleng harapin ng isang tao at ibinuhos niya ang lahat ng kanyang mahalagang dugo upang patawarin magpakailanman ang ating mga kasalanan. At sinabi rin niya sa Mateo 16:26, sapagkat ano ang mapapakinabang ng tao kung makamtan niya ang buong sanlibutan, ngunit mawawala naman ang kanyang buhay? Ano ang ibibigay ng tao na katumbas ng kanyang buhay? Ang kaluluwa na binabanggit ng Panginoon ay hindi tumutukoy sa pisikal na buhay na ito na nabubuhay ng ilang mga dekada at pagkatapos ay mamamatay. Tumutukoy ito sa kaluluwa. Sinasabi sa bandang hulihan ng Genesis 1:27, kaya't nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sariling larawan. Ayon sa larawan ng Diyos, siya nilalang. Nilalang niya ang tao bilang espiritual na nilalang tulad niya, na pag-uukulan ng kanyang pag-ibig, na may layunin na gawin ng silang kanyang mga anak upang makapunta sila sa kaharian ng Diyos at mabuhay magpakailanman, na nasisiyahan sa kaluwalhatian kasama ang Diyos magpakailanman. Nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang wangis upang maging kagaya niya sila. Ang halaga ng kaluluwa ng isang tao ay hindi may kukumpara sa anumang bagay sa mundong ito. Ang mga tao ay tunay na mahalaga at marangal. Binabanggit din sa mga awit 49:20, taong nasa karangalan, subalit hindi nakakaunawa, ay gaya ng mga hayop na namamatay. Ang kaluluwa ng bawat tao na nilalang ayon sa wangis ng Diyos ay mas mahalaga kaysa mundong ito at lubang napakahalaga. Kaya nga upang maligtas ang maraming mga kaluluwa, ang tanging anak ng Diyos ay umabot hanggang sa punto ng kamatayan sa krus bilang handog pang kasalanan. Subalit hindi ito naunawa ng mga tao. Ngayon, naunawa natin ang dakila at kamanghamanghang biyaya at pag-ibig ng Diyos at tatanggap natin ang kaligtasan. Hindi po ba? Hindi natin magawang umpisa ang ilarawan kung gaano kamanghamanga na tayo ay naligtas. Kaya nga tinatawag ito sa mga Hebreo chapter 2 verse 3 ang ganito kadakilang kaligtasan. Ang paglalang at pamamahala sa lahat ng mga bagay sa kalawakan ay ginawa sa pamamagitan ng salita at kapangyarihan ng Diyos. Walang anumang bagay ang hindi niya kayang gawin sa pamamagitan ng kanyang salita at kapangyarihan. Subalit, may isang bagay na hindi kayang gawin maging ng kanyang salita at kapangyarihan. Iyon ay gawin ang gawain ng pagliligtas ng kaluluwa ng isang tao. Hindi yun may sasakatuparan sa pamamagitan lang ng salita at kapangyarihan ng Diyos. Bakit po? Sinasabi sa Roma chapter 6 verse 23, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Iyon ang hustisya ng Diyos. Ang kabayaran ng kasalanan ay ang paghatol ng Diyos at ang walang hanggang pagkawasak. Hindi ito mariresolba kahit sa pamamagitan ng salita at kapangyarihan ng Diyos. Dahil para sa halaga ng kasalanan, dapat na may matuwid na hatol ayon sa kanyang hustisya. Para makaiwas ang isang makasalanan sa kamatayan, isang matuwid na tao ang dapat mamatay sa lugar ng makasalanan. Kaya nga, si Kristo bilang matuwid ang nagdala ng mga kasalanan ng lahat ng mga makasalanan sa sanlibutan at namatay. Namatay siya sa krus. At iyon ang nakamamanghang bagay na ginawa ng Diyos. Sa pamamagitan nito, ang mga sumasampalataya rito ay naliligtas, nagiging anak ng Diyos at makakapunta sa walang hanggang kaharian sa langit. At masisiyahan sa kaluwalhatian kasama ang Diyos magpakailanman. Ang ganito kadakilang kaligtasan. Tayo na naligtas ay tumanggap ng gayong kadakilang kaligtasan. Kung may sino man dito na hindi pa nakakatanggap ng kaligtasan, hindi kayo maliligtas sa pamamagitan ng simpleng pagpunta sa church ng walang kondisyon. Dapat ninyong maunawaan ng gayon kadakila at kamanghamanghang Diyos na matanggap ang ganito kadakilang kaligtasan. Paano nga tayo makakatakas kung ating babayaan ng ganito kadakilang kaligtasan? Kung maliit ang tingin natin dito, paano tayo makakatakas sa hatol ng Diyos? Tinanggap natin ang gayon kadakilang kaligtasan at gaya ng ating sariling kaligtasan ay dakila at mahalaga, ang ibang mga kaluluwa ay dakila at mahalaga rin, hindi po ba? Kung iniisip natin ang kaligtasan ng ating sariling kaluluwa ay dakila at mahalagang bagay, ngunit itinuturing natin ang kaluluwa ng ibang tao ng may pagpapabaya, hindi ba napakalaking pagkakamali nito? Ngayon na nag-iisang layunin kaya nananatili ang isang taong ligtas sa mundong ito ay upang mag-alay ng maraming tao na hindi mag-akay ng maraming tao na hindi paligtas sa Panginoon upang maligtas sila. Yun din ang pinakadakila at pinakamamanghang bagay na magagawa ng isang tao. Sa pagliligtas ng kaluluwa ng tao, kumikilos ang Diyos sa pamamagitan ng mga taong unang naligtas upang maligtas ang mga makasalanan sa mundong ito at dalhin sila sa kaharian ng Diyos. Kaya nga, ang pamagat ng ating sermon ngayon ay ang nag-akay ng mga makasalanan kay Kristo. At
Ang nilalaman nito ay matatagpuan sa Marcos chapter 2. Dito po, sa Marcos chapter 2, sinasabi dito na nagbalik si Jesus sa Capernaum at nananatili siya sa isang bahay, at nang kumalat ang balita, maraming nagtipon sa bahay na iyon. Kaya tinuro ni Jesus ang salita sa maraming tao. Sinasabi rito, at kanyang ipinangharal sa kanila ang salita. Patuloy niya sinasabi ang tungkol sa paraan kung paano maliligtas ang kaluluwa. Ang daan patungo sa walang hanggang buhay. Sa oras na iyon, may dumating na mga tao na may dalang lumpo. Binuhat nila siya habang nakahiga sa isang higaan. Buhat ng 4 na tao ang isang lumpo na nakahiga sa kanyang higaan. Gusto nilang mapagaling siya ni Jesus. Naniniwala ko na ang 4 na taong iyon ay mga taong sumasampalataya kay Jesus. Naniniwala ko na sila ay mga tao na nakatanggap ng kaligtasan sa pamamagitan ni Jesus. Kaya nga, dinala nila ang kaawa-awang lumpo, kasama pati ang higaan niya. Maaring galing sila sa malayong lugar. Dahil naniniwala sila na kapag nagpunta sila sa harapan ni Jesus, tiyak na mapapagaling niya ang taong iyon. Subalit nang dumating sila, nakita nila ang napakarami mga tao na puno hanggang sa pinto, kaya't wala ng lugar kahit sa may pintuan. Ibig sabihin, walang lugar na matapakan at tunay na imposible na makapasok. Pero hindi sumuko ang 4 na taong ito. Pakiramdam nila, dapat nilang madala ang may sakit sa harapan ni Jesus para gumaling siya sa sakit na ito. Ang lumpo ay parang paralisado sa buong katawan. Habang nakahiga sa kanyang higaan, hindi siya makagalaw kahit unti. Gaya ng kalagayan ng isang hindi ligtas na kaluluwa na patay. Kaya nga paralisado ang kanyang buong katawan. Mukha siyang miserable gaya ng isang buhay na bangkay. Hindi magtatagal, walang magagawa ang taong ito kundi ang mamatay. Subalit, ang 4 na taong ito ay may puso na dapat nilang dalhin ang taong ito sa harapan ni Jesus kahit na ano pang mangyari para maligtas siya. At sinubukan nilang makapunta sa harapan ni Jesus. Subalit, hindi sila makapasok dahil sobrang puno ang bahay hanggang sa pintuan at walang anumang lugar na magalawan. Subalit, kahit ganoon, hindi sila nawalan ng loob. Pinag-isipan nila kung anong gagawin at nag-isip ng mabuting paraan. Sa mga bahay ng Hudyo, may mga hagdan mula sa labas kaya makakaakyat ka sa bubong. At ang bubong ay patag. Naglalagay sila ng iba't ibang uri ng kahoy doon. Naghahabi ng iba't ibang materyales at naglalagay ng mga tiles sa itaas para maging patag ito. Binuhat nila ang may sakit papunta sa bubong na iyon at tinanggal ang tisa. Tinanggal nila ang tisa at binutas ang bubong. Tinansya nila kung nasaan si Jesus. Binutas nila ang bubungan sa tapat ng kinaroroonan ni Jesus. Sa butas na ito, naibaba ng 4 na tao ang higaan ng eksakto. Kung hindi nila iyon nagawa ng eksakto, pwedeng mahulog ang pasyente na hindi dapat mangyari. Maaaring ibinaba ito ng 4 na taong iyon ng mabagal at eksakto lang. Maging si Jesus ay maaaring nagulat habang nagtuturo siya ng kasulatan. Isang tao ang ibinababa mula sa itaas habang nasa higaan. Kaya nga, ang mga taong nagbuhat sa lumpo ay may isang bagay lang sa kanilang mga puso na dapat nilang lubusang mapagaling ang taong ito upang mabuhay siya. Ang lumpo ay nasa tunay na miserableng kalagayan, subalit may 4 na tao. Kung mga kaibigan ba sila o kapitbahay, hindi natin alam. Pero sumasampalataya sila kay Jesus
at naligtas na. Kung kaibigan ba sila o sino man sila, napakalaking pagpapala na may mga taong ligtas sa paligid niya na gaya nila. Ang apat na tao ay binuhat ang lumpo at ibinaba ang kanyang higaan sa harapan ni Jesus. Naisip ko na maaaring galing sila sa medyo malayong lugar, sa isang puso at hindi nahahating debosyon. Ang apat na taong ito ay nagkaisa at nagtulungan na may iisang layunin na iligtas ang taong ito. Dalhin siya at ibaba ang kanyang higaan sa harapan ni Jesus. Kapag inisip natin ang eksenang ito, lubusang lampas ang ganitong bagay sa may isip ng tao. Kung hindi sila makapasok sa bahay, pwedeng maghintay sila sa labas o bumalik na lang dahil hindi naman nila alam kung kailan matatapos ang pagtitipon. Subalit dahil lubusang kailangan ng mga taong ito na madala muna ang may sakit sa harapan ni Jesus, anuman ang mangyari. May mga hagdan na ginagamit ang Hudyo para makaakyat sa bubungan. Maingat nilang binuhat ang taong ito sa hagdan. Tinanggal nila ang mga tisa sa bubungan at binutas ang bubong. At maraming tao ang maaaring nagulat. Pwedeng pinagalitan sila. Sinaway at hinamak sila at sinabi na, anong ginagawa ng mga taong iyon? Ano iyan? Pero si Jesus, alam niya ang lahat ng mga bagay. Kaya nga, ibinaba nila ang lumpo na nakahiga sa kanyang higaan sa harapan mismo ni Jesus. Kung titingnan po natin sa Marcos chapter 2, tingnan po natin sa verse 4, nang hindi nila ito mailapit sa kanya dahil sa karamihan ng tao, kanilang tinanggal ang bubungan sa tapat ng kanyang kinaroroonan. Nang kanilang mabutas iyon, ibinaba nila ang higaang kinahihigaan ng lumpo. Nang makita ni Jesus ang kanilang pananampalataya, sinabi niya sa lumpo, "Anak, pinatatawad na ang iyong mga kasalanan." Nang makita ni Jesus ang kanilang pananampalataya, kaninong pananampalataya ang tinutukoy na kanilang pananampalataya? Hindi lamang ang sa lalaking lumpo, kundi maging sa apat na taong nagdala sa kanya kay Jesus. Nakita niya ang kanilang pananampalataya. At sinabi sa lalaking lumpo, "Anak, pinatatawad na ang iyong mga kasalanan." Ang mahalagang bagay rito ay marahil labis na ninanais ng Panginoon na gumaling ang lalaking lumpo. Marahil kinausap ng apat na lalaki ang lalaking lumpo ng detalyado bago nila siya buhatin. May lalaking nagangalang Jesus at isinugo siya ng Diyos. Binubuhay niya ang patay, nililinis ang mga kitongin, at pinapagaling ang mga taong paralisado. Kung pupunta ka sa kanya, tiyak na gagaling ka. Ang taong ito ay ganap na lumpo at patungo na sa kamatayan. Hindi siya makagalaw kahit kaunti. Kaya hindi nila siya pinilit na pumunta. Marahil ay kinausap nila siya bago pumunta roon. Kaya marahil, nagising nila ang kanyang pananampalataya. Kaya desperado niyang ninais at inasam na gumaling. Sa makatuwid, kailangan ng tao ng sariling pananampalataya upang maligtas. Kailangan nila ng desperadong puso na tunay na nagnanais na maligtas sa pamamagitan ni Jesus. Marahil, ang taong ito na may desperadong pagnanais na gumaling, pumunta siya kay Jesus upang gumaling,
Tama? Binuhat nila ang nanghihingalong lalaking lumpo na walang sino man ang makapagpapagaling. At pumunta sila sa kanya upang siya ay gumaling sa kanyang sakit. Ang dahilan kung bakit marami ang sumusunod kay Jesus ay dahil nagpapagaling siya ng mga sakit. Sumusunod sila sa kanya para gumaling o makita siyang nagpapagaling ng iba. Gayunpaman, lubos na hindi inaasahang hindi siya agad pinagaling ni Jesus. Kundi sinabi niya, pinatatawad na ang iyong mga kasalanan. Bakit niya ginawa yon? Bakit po? Hindi na parito si Jesus upang pagalingin ang mga may sakit. Hindi siya naparito upang ayusin ang mga problemang pisikal. Naparito siya upang iligtas lamang ang mga kaluluwang patay sa kasalanan at patungo sa impyerno. Naparito siya upang dalhin ang mga kaluluwang patay sa mga pagsuway at mga kasalanan tungo sa buhay, upang ang mga nakatakdang mapunta sa impyerno ay makapunta sa kaharian ng Diyos. Siya ay naparito upang iligtas ang mga kaluluwang iyon. Nais ng taong ito na mapagaling ang kanyang sakit. Ngunit sinabi ni Jesus, anak, pinatawad na ang iyong mga kasalanan. Marahil po ang sakit niya ay sanhi ng kanyang kasalanan. Kaya sa Santiago sa chapter 5, kapag nananalangin para sa mga may sakit, sinasabi nito na sa Santiago 5:16, kaya't ipahayag ninyo sa isa't isa ang inyong mga kasalanan at ipanalangin ninyo ang isa't isa upang kayo'y gumaling. Kung ang sakit ay sanhi ng kasalanan, ang puso na nagsisisi sa kasalanan muna ang kinakailangan. Sinasabi na ipahayag ang mga kasalanan at pagkatapos ay manalangin upang gumaling. Hindi natin alam ang dahilan ng kanyang pagkalumpo at humantong pa ito sa punto ng kamatayan. Ngunit, hindi lamang ang lalaking iyon, kundi ang lahat ay nakatadhanang mapahamak dahil sa kasalanan. Dahil naparito si Jesus upang iligtas ang mga kaluluwang iyon, sinabi niya, anak, pinatawad na ang iyong mga kasalanan. Kung ang mga makasalanan na nakatadhanang mamatay dahil sa kasalanan ay pinatawad ang mga kasalanan, kung gayon, ang mga pisikal nilang karamdaman ay mapapagaling na rin. Gayunpaman, ang ibang mga relihiyosong pinuno ng mga Hudyo, ang mga eskriba ay naroon. Ang mga eskriba sa modernong panahon ay ang mga guro na nagtuturo ng Biblia. Ang mga eskriba at mga pariseyo na itinuturing na napakatapat ay naroon. Nang sabihin ni Jesus, pinatawad na ang iyong mga kasalanan, sinabi nila, isa itong kalapastanganan. Ang salitang lapastangan ay nangangahulugang nagpapanggap ang isang tao bilang Diyos, sinabi nila. Sabi nila, sino makapagpapatawad ng mga kasalanan maliban sa Diyos? Iniisip nila na lapastangan si Jesus dahil nagpapanggap siya na Diyos. Kaya binabantayan nila siya upang magkaroon ng pagkakataong patayin siya. Kaya nung sinabi ni Jesus, pinatawad na ang iyong mga kasalanan, sinabi nila, isa itong paglapastangan. Sino makapagpapatawad ng mga kasalanan maliban sa Diyos? Subalit sa totoo, hindi nila ito alam. Si Jesus ay kapantay ng Diyos. Sinabi ni Jesus sa Juan 10:30, ako at ang Ama ay iisa. Bilang kapantay ng Diyos, naparito siya sa anyo ng tao upang iligtas ang sangkatauhan. Sinasabi sa Filipos chapter 2 verse 6 na siya, bagamat nasa anyo ng Diyos, ibig sabihin ay kapantay siya ng Diyos. Sa Filipos 2:6-7, hindi niya itinuring na isang bagay na dapat panghawakan ng pagiging kapantay ng Diyos, kundi hinubaran niya ang kanyang sarili at kinuha ang anyong alipin na naging katulad ng tao. Si Jesus ay Diyos na naparito sa sanlibutan sa anyo ng tao upang iligtas ang sangkatauhan. Siya ay tao, ngunit isang taong walang kasalanan. Bakit po? Sapagkat si Jesus lamang ang matuwid.
Bakit po? Upang iligtas ang mga makasalanan. Isang matuwid na tao ang dapat na mamatay sa halip ng mga makasalanan. Upang ang mga makasalanang nakatakda sa pagkawasak ay maligtas at mapunta sa langit. Isang walang kasalanan at matuwid na tao ang dapat na mamatay para sa kanila. Kinailangan niyang idanak ang lahat ng kanyang mahalagang dugo. Si Jesus ang Mesiyas na naparito upang iligtas ang mga makasalanan. Siya po ang Mesiyas. Kaya sinasabi ni Jesus sa Juan 5:27, at siya'y binigyan niya ng kapangyarihang humatol sapagkat siya'y anak ng tao. Si Jesus ang Panginoon ng kaligtasan at ang tagapagligtas. Ngunit siya rin ang Panginoon ng kahatulan. Habang binibigyan niya tayo ng pagkakataon upang maligtas sa pamamagitan niya, hinahatulan din niya ang mga hindi nananampalataya. Kaya siya ay naparito upang humatol. Ang mahalagang bagay po rito, ang lalaking lumpo ay hindi kayang makapunta kay Jesus sa sarili niya. Kailangan niyang pumunta sa harapan ni Jesus upang gumaling o makatanggap ng kaligtasan. Ngunit hindi niya kayang gumalaw man lang. Kailangan niya ang tulong ng tao na naligtas na at nananampalataya na sa Panginoon. Katulad po ito sa ngayon. Upang maligtas ang ibang mga kaluluwa, dapat nilang matanggap ang tulong mula sa mga naligtas na. Walang sino man sa mundong ito na maaaring makapagligtas sa kanyang sarili. Sa makatuwid, minamahal ng mga naligtas na ang mga kaluluwa ng mga hindi paligtas, na may tapat na pagnanais upang dalhin sila kay Kristo, upang maligtas sila. Gumagawa silang may pagsakripisyo at kasipagan. Sa pamamagitan ng gayong sakripisyo at pagpapagal, nakakay nila ang mga tao sa Panginoon upang sila ay makatanggap ng kaligtasan. Yan po ang paraan na itinalaga ng Diyos para sa pagliligtas ng mga kaluluwa ng tao. Naunawaan niyo po ba yan? Noong tayo ay naligtas, mayroon bang naligtas dahil lamang matalino siya? Minaligtas ba sa pamagitan lamang ng pananalangin mag-isa at nahanap ang kaligtasan ng mag-isa? Wala po. Tayo po ay kinailangan natin ng tulong ng isang taong naligtas na. Kinakailangan nito ang sakripisyo at pagpapagal ng tulong ng mga naunang naligtas, at may isang taong kinakailangang tulungan tayo na mapakinggan ng salita upang sa pamamagitan nito ay matanggap natin ang kaligtasan. Kung hindi, ang kaluluwa ng isang tao ay hindi maliligtas. Kaya nga, bago nila madala ang lalaking lumpo kay Jesus, hindi nila siya pinilit na magpunta. Maaring nasabi nila sa kanya na kung siya ay pupunta kay Jesus, tuluyan siyang gagaling. Na binuhay ni Jesus ang patay, nilinis ang mga kitongin na walang anumang sakit na hindi niya kayang pagalingin. Pagkarinig nito, maaring nagkaroon siya ng pag-asa na siya rin ay pwedeng gumaling. Gayon din naman, kapag inakay natin ang isang kaluluwa sa Panginoon, hindi lang natin siya basta pwedeng pilitin na magpunta. Dapat muna natin siyang tulungan na maunawaan kung sino si Jesus. Tulungan na maunawaan nila na sila ay miserableng mga kasalanan sa harap ng Diyos. Ituro at ipaliwanag sa kanila na may paraan ng kaligtasan sa pamamagitan ng Hesukristo upang ang kanilang mga puso ay mabuksan para manampalataya. Kaya nga ang lumpo ay maaaring nakarinig ng maraming bagay bago pa man magpunta mula sa mga taong umakay sa kanya. Sapagat si Jesus ay naparito upang iligtas sa mga makasalanan. Sinabi niya, "Anak, pinatatawad na ang iyong mga kasalanan." Napakahalagang maunawaan ang katotohanan ito upang maligtas ang isang kaluluwa. Ang tulong ng mga naunang naligtas ay napakahalaga. Sapagat ito ang itinakdang paraan ng Diyos upang iligtas ang kaluluwa ng mga tao sa pamamagitan ng mga naunang naligtas. Sinasabi sa Pilipos 1:5-6, dahil sa inyo pa ikibahagi sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo mula ng unang araw hanggang ngayon. Ako'y panatag sa bagay na ito, na ang nagpasimula sa inyo ng mabuting gawa ay siyang magtatapos ito hanggang sa araw ni Hesukristo.
Ang unang araw ay tumutukoy sa araw na tayo ay naligtas. Lahat tayo ay may araw na natanggap natin ang kaligtasan. Mula ng araw na iyon, ang ating pakikibahagi sa ibang mga ligtas ay nagsimula. Dahil sa inyong pakikibahagi sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo mula ng unang araw hanggang ngayon, pagkatapos nating maligtas, nagsimula tayong magkaroon ng pakikibahagi sa mga taong nasa paligid natin na una-unang naligtas. Meron na tayo ngayong isang Ama, ang Diyos. Tayo magkakapatid kay Kristo. May parehong pananampalataya at parehong pag-asa. At meron tayong fellowship na mananatili sa banal na pag-ibig ng Diyos. Ang fellowship ng mga mananampalataya na ang nagpasimula sa inyo ng mabuting gawa. Ano yung mabuting gawa sa loob ng fellowship? Ito ang mabuting gawa ng pag-akay ng ibang mga kaluluwa sa kaligtasan. Sinasabi sa mga gawa 10:38 kung paanong si Jesus ng taga-Nazaret ay binuhusan ng Diyos ng Espiritu Santo at ng kapangyarihan, kung paanong naglibot siya na gumagawa ng mabuti at nagpapagaling ng lahat ng mga pinahihirapan ng dyablo sapagkat kasama niya ang Diyos. Ito ang sinasabi ng kasulatan. Sinasabi na si Jesus na taga-Nazaret ay binuhusan ng Diyos na nagkatawang tao sa Espiritu Santo, puspos ng kapangyarihan ng Diyos. Naglibot siya na gumagawa ng mabuti. Anong uri ng mabuting gawa iyon? Anong mabuting gawa ito? Hindi lang ito pisikal na mabuting gawa ng pagpapagaling ng mga may sakit. Hindi ba ang pinakadakila at mabuting gawa sa lahat ay ang magligtas ng mga kaluluwa na papuntang impyerno? Kung paano naglibot siya na gumagawa ng mabuti at nagpapagaling ng lahat ng mga pinahihirapan ng dyablo sapagkat kasama niya ang Diyos. Ngayon ang kapangyarihan ng Diyos ay hindi lang kay Jesus matatagpuan. Mula ng unang araw hanggang ngayon, ang mga naligtas na ay may fellowship na nakasentro sa Panginoon. Sa loob ng fellowship ng mga mananampalataya, nagsimula ang Diyos ng kanyang mabuting gawa. Doon nagsimula ang gawain ng pagdadala ng ibang mga kaluluwa sa kaligtasan. Ano ngayon ang gawain ng mga naligtas sa mundong ito? Ang pinakamahalagang gawain ay ang akayin ang ibang kaluluwa, ang maraming hindi paligtas, tungo sa Panginoon upang matanggap nilang kaligtasan. Iyon ang gawain na tinatawag tayo upang gawin. Kaya nga, gaya ng sinasabi sa Efeso 3:20, ayon sa kapangyarihang gumagawa sa atin. Ang sa atin ay tumutukoy sa mga naligtas na, ayon sa kapangyarihang gumagawa sa atin. Ang Panginoon ay kasama natin, gumagawa sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan, sa Kanya na makakagawa ng higit na sagana kaysa lahat ng ating hinihingi o iniisip. Habang gumagawa siya sa atin, ano ang taimtim nating nananais at hinihingi? Nagnanais tayo na maligtas ang ibang mga kaluluwa. Habang tayo mga naligtas ay sama-sama nakikibahagi at nagpapagalang sama-sama para sa Ebanghelyo, ang ating taimtim na ninanais ay ang marami pang mga kaluluwa ang madala nawa sa kaligtasan. Hindi lamang ito pagnanais ng Diyos, kundi naging pagnanais din naman natin. Ang mga salitang sa Kanya na makakagawa ng higit na sagana kaysa lahat ng ating hinihingi o iniisip ay tumutukoy sa ating pagkakaroon ng iisang isipan at paggawa ng sama-sama alang-alang sa Ebanghelyo. Sinasabi sa Pilipos 1:27 na magkakasama nagsisikap para sa pananampalataya ng Ebanghelyo kapag tayo ay nagkakaisa at nagpapagal ng magkakasama para sa para sa pagpapahayag ng Ebanghelyo, kumikilos ang Diyos ng higit na sagana kaysa lahat ng ating hinihingi o iniisip. Tinutupad niya ang gawain na pagliligtas ng kaluluwa ng mga tao. Kaya dapat nating maunawaan na iniligtas ng Diyos ang ibang mga kaluluwa sa pamamagitan ng pakikibahagi ng mga naligtas na. Sa ganitong uri ng liwanag, wala tayong pwedeng sunugin, hindi po ba? Hindi sa ganitong uri ng ilaw na gawa ng tao. Maging ang sikat ng araw sa labas ay hindi nito kayang magsimula ng apoy o makasunog ng anumang bagay. Ngunit, isipin niyo po ang convex lens. Gaya nito, kung gagamitin mo ito upang itutok sa sinag ng araw sa isang direksyon, magsisindi ito ng apoy. Nasubukan ko ito mismo. Si Jesus
Sinabi ni Jesus, sapagkat kung saan nagkakatipon ang 2 o 3 sa aking pangalan, ay naroon ako sa gitna nila. Kung kahit 2 o 3 tao nagkakatipon sa pangalan ng Panginoon at ay hindi na nagnanais na magawa ang gawain ng Diyos, ang Diyos ay nasa gitna nila at gumagawa ng mga makapangyarihang gawa. Ang gawain ng kaligtasan ay nangyayari. Mabuti ang magpagal ng mag-isa. Ngunit kung ang dalawang tao ay nananalangin at gumagawa ng magkakasama, ang Diyos ay gumagawa ng mas makapangyarihan. Kapag ang 2 o 3 ay naging mas marami pa, lahat ay may iisang isipan. Ang mas higit na dakilang gawa ay maisa sa katuparan. Kapag nagtitipon tayo para sa ating retreat, hindi tayo nagpaplano na pumunta sa beach o pumunta sa ibang bansa para sa kasiyahan, hindi po ba? Sa halip, mayroon tayong gawain sa retreat na ito upang maakay natin ang maraming tao sa Panginoon. Ang may mga isisama ay kailangang paghandaan ito ng mas maaga at pagplanuhan at ang pagdala sa kanila. Kung may isasama kayo, dapat nyo ring paghandaan ng lugar na tutuluyan nila. Kaya naghahanda kayo ng matutuluyan nila at patuloy na inaayos ang mga kinakailangang ipaghanda. Sa ganitong paraan, nagpaplano kayo ng mas maaga para sa layunin ng pag-akay ng taong iyon kay Kristo. Kung wala kayong may sasama, kung gayon, maglingkod kayo sa pamamagitan ng pagmamando ng trapiko o tumulong sa transportasyon. Sa retreat center ay may mga sisters na nagwe-welcome ng mga dumarating. Ang iba ay nagmamando sa mga sasakyan. Ang ilan brothers ay naglilinis ng mga pasilidad. At ang mga nanay ay nagpapagal sa kusina. Labis na gumagawa na may pawis. Maging ang mga brothers ay maayos na naghuhugas ng mga pinggan. Bakit nila ginagawa ang mga bagay na ito? Sapagkat ang lahat ng ito ay kailangan sa gawain ng pangangaral ng Ebanghelyo. At ako rin, dapat kong gawin ang aking gawain. Kahit na wala kang personal na ma-evangelize, dapat kang maglingkod sa anumang paraan na kaya mo. At habang naglilingkod tayo, kumikilos ang Diyos sa gitna natin. Ang 2 o 3 na nagkakatipon sa aking pangalan, ibig sabihin sa lugar kung saan sila nagkakatipon para sa kaharian at kalawalatian ng Diyos. Para sa pangalan ng Diyos, ang Panginoon ay naroon kasama nila. Hindi ibig sabihin nito na ang Panginoon ay mananatiling walang ginagawa, kundi ang Panginoon ay kikilos. Siyang gumagawa sa pamamagitan ng kapangyarihan sa gitna natin. Ang Panginoon ay kumikilos sa gitna natin. Kaya tuwing retreat natin, kapag ang libo-libo mga tao na naunang naligtas ay nagkakaroon ng isang isipan at ipinapangaral ang Ebanghelyo, kumikilos ang Diyos doon at tinutulungan ang mga hindi paligtas na makatanggap ng kaligtasan. Kung ang isang tao ay dumalo sa retreat mula umpisa hanggang katapusan, ngunit hindi natanggap ang kaligtasan, magtataka kayo kung anong uri ng puso mayroon siya. Maaaring mas matigas pa ito sa isang pirasong bato. Ngunit sa huli, dapat silang sumuko sa harap ng Diyos. Tama po? Dahil lang hindi naging epektibo ang pag-evangelize ng isang beses, hindi ninyo dapat sila pabayaan na lang. Sa pakikinig sa mga kwento ng mga tao na dumadalo sa ating retreat, sinasabi nila na noong unang pagdalo nila sa retreat at nakita ang napakalaking gusali ng kabundukan, namangha sila sa una. Sinasabi nila, anong klaseng gusali ito? At namangha sila ulit nung makita nila ang napakaraming tao nagtitipon sa kabila ng matinding init ng panahon. Nagtataka sila kung anong mga taong ito ay hindi maayos ang mga pag-iisip. Ngunit habang tinitingnan nila, hindi sila gayon. Tumutulo ang pawis sa kanilang mukha, ngunit ang kanilang mga labi ay malapad ng ngiti. At sila ay nagagalak na hindi nila malaman kung ano ang gagawin. Kakaiba ito at namamanga sila habang nakikinig sa salita. At sa huli, tiyak natatanggap nila ang kaligtasan. Kaya naman, napakaraming tao ang naliligtas tuwing retreat. At ang mga naliligtas sa retreat, halos lahat sila ay sigurado. Bakit? Sapagkat habang ang libo-libo mga naligtas na brothers at sisters ay nagkakaroon ng isang isipan, nananalangin, naikisa at nagpapagal, ang salita ay pinapangaral at ang Diyos ay kumikilos sa gitna nito. Hindi ba't lubang kamangha-manga ito? Kung titingnan ninyo sa Kawikaan 24:11, iligtas mo silang dinadala sa kamatayan. Pigilan mo silang nagtisod patungo sa katayan. Merong ganitong salita, silang dinadala sa kamatayan. Silang hinihila papunta sa impyerno. Huwag ninyo silang pabayaan. Yan ang ibig sabihin nito. Pigilan mo sila.
Huwag niyo silang hayaan. Iligtas niyo iyan. Iligtas niyo sila. Iyan ang ibig sabihin nito. Sa verse 12, kung inyong sinasabi na rito, hindi namin ito nalalaman. Hindi niya ba alam ang sa inyo, mga puso ay tumitimbang? At siya nagbabantay sa iyong kaluluwa, hindi ba niya nalaman? Sinasabi niyo na hindi niyo alam? Ang taong iyon ay mapupunta sa impyerno kapag namatay siya ngayong araw. Ngunit wala itong kinalaman sa inyo? Anong kasinungalingan iyan? Kung ang isang tao ay makatanggap ng kaligtasan sa pamamagitan lang ng kaunting tulong, ngunit dahil ayaw kong magsakripisyo para doon, at ayaw kong makuha ang oras ko at lahat ng mga bagay, tinitingnan ko lang at hinahayaan ng isang taong papunta sa impyerno. Sinabi niya iyan ay nagiging kasalanan. Kung titingnan ninyo sa Santiago chapter 4 verse 17, kaya't ang sino mang nakakaalam ng paggawa ng mabuti, ngunit hindi ito ginagawa, ano daw po yon? Ito ay kasalanan sa kanya. Ano ang mabuti? Para sa pinakamabuti, may mas higit pa bang gawa kaysa pag-akay sa makasalanan na mapunta sa impyerno? Sa Panginoon, upang matanggap niya ang kaligtasan. Sa mga gawa 10:38, kung paanong si Jesus ang taga-Nazaret ay binuhusan ng Diyos ng Espiritu Santo at ng kapangyarihan, at kung paanong naglibot siya na gumagawa ng mabuti. Si Jesus ay naglibot na gumagawa ng mabuti. Ito ang pagliligtas sa mga kaluluwa na mapunta sa impyerno. Sinasabi, gumagawa ng mabuti at nagpapagaling ng lahat ng mga pinahihirapan ng dyablo. Kaya nga sa halip na tingnan ang makasalanan na mapunta sa impyerno at sinasabi, o kapag ang taong iyan ay namatay, mapupunta siya sa impyerno. Hindi ba dapat tayo manalangin at gumawa ng mga plano upang ma-evangelize ang taong iyon at makakay sa kaligtasan? Kung may dumaraan at nakita mo ang isang taong nahulog sa hukay at mamatay na, anong kailangan mong gawin? Dadaan ka lang ba at sasabihin, naku, malapit na mamatay ang taong iyon? Kailangan mong iligtas ang taong iyon na mamamatay na. Kung ikaw ay may kumpiyansa, ikaw mismo ay tatalon sa tubig o hihingi ng tulong sa iba. Sa anumang paraan, kailangan mong matiyak na ang taong iyon ay maliligtas. Kung sasabihin mong ikaw ay abala at walang kinalaman ito sa iyo at dumaan ka lang at hinayaan ng taong iyon na mamatay, nagiging indirect murder yun. Alam natin na hindi pag-evangelize sa isang kasalanan, tama? Sa 1 Korinto 9:16, sapagkat kung pinapangaral ko ang ebanghelyo, wala akong dahilan upang magmalaki, sapagkat ang katungkulan ay iniatang sa akin. Kahabag-habag ako kung hindi ko ipangaral ang ebanghelyo. Ibig sabihin, ni Apostol Pablo na kapag hindi niya pinangaral ang ebanghelyo, kahabag-habag ako. Itong kasalanan. Kaya't ang sino man nakakalam ng paggawa ng mabuti, ngunit hindi ito ginagawa, ito ay kasalanan sa kanya. Kailangan din nating pag-isipan na ang hindi pangaral ng ebanghelyo ay isang kasalanan. Para sa mga tao sa libutan, ang paggawa ng masamang bagay ay kasalanan. Para sa atin, ang gumawa ng masamang bagay ay kasalanan. At hindi tayo dapat gumawa ng ganung kasalanan. Subalit, ang hindi paggawa ng mabuting bagay ay isa ring kasalanan. Sa lahat ng mga mabuting gawa, ang mag-evangelize ang pinakamataas at ang hindi pag-evangelize isa ring kasalanan. Ganun po yun. Sa mga awit 66 verse 16, ipahayag ko kung anong kanyang ginawa para sa aking kaluluwa. May ginawa ang Diyos para sa aking kaluluwa. Kapag ipinangaral ninyo ang ebanghelyo, ang kaluluwa ng mga tao ay makakatanggap ng kaligtasan. Kung titingnan natin sa Colossus 4:11, binanggit ni Apostol Pablo ang ilang mga pangalan ng tao na sinasabi, ang mga ito lamang sa aking mga kamanggagawa sa kaharian ng Diyos. Kaya mga kapatid, ano po ba tayo? Tayo mga naligtas na Kristiyano. Kahit ang tayo ay nakatira sa mundong ito, tayo ang mga taong gumagawa para sa kaharian ng Diyos. Opo, tayo ang mga taong gumagawa para sa kaharian ng Diyos. Sino nakakalam nito? Kahit na tinataglay natin ang pisikal na katawan, tayo ay mga taong gumagawa para sa espiritual na mga bagay. Kahit na nabubuhay tayo sa panahong ito, tayo ay mga taong gumagawa para sa walang hanggan. Kahit na tayo ay nabubuhay sa mundong ito na nakikita, tayo ay mga taong gumagawa para sa hindi nakikita, walang hanggan at maluwalhating bagay. Sino nakakaalam nito? Dapat tayo maging mga tao na gumagawang magkakasama para sa kaharian ng Diyos. Sa ating retreat, hindi lamang para sa mga pastor ang gumagawa. Ang mga pastor ay nangangaral at nagka-counseling. At may mga
gumagawa sa kusina, may naglilinis, nagbabantay na hindi natutulog at gumagabay sa trapiko. Gaano karami mga kailangan gawin. Habang nasa retreat, alam nyo bang ilang mga sasakyan na pumapasok sa parking lot? Nasa 2,000 na mga sasakyan. Alam nyo po ba ito? Mahirap ninyong paniwalaan lahat, di ba? Nasanay tayo na wala tayong lugar na mapagdaanan ng ilang mga sasakyan. Subalit ngayon ay nagpaparada tayo ng mahigit 2,000 na mga sasakyan. Sinasaayos ang lahat at ginagabayan ang mga ito. Anong mangyayari kung hindi natin ito gagawin? Ang mga brothers na iyon ay mga taong gumagawang magkakasama para sa kaharian ng Diyos. Hindi tayo dapat mawala sa gawaing iyon. Ako man ay makikibahagi sa gawaing iyon. Sa Juan, sa chapter 4, nang si Jesus ay dumaraan sa Samaria at nagpapahinga sandali dahil siya ay pagod at uhaw, mayroong babaeng Samaritana na dumating upang umigib ng tubig. Siya ang makasalan ng babaeng Samaritana. Kapag ang mga babae ay umiigib ng tubig, pumupunta sila kapag malamig sa umaga at sa gabi. Hindi sila pupunta upang umigib sa kainitan ng araw. Ngunit ang babaeng Samaritana ay lubang napakasama. Kilala siyang makasalanan sa bayang iyon. Kaya nga hindi siya makapunta kapag ang ibang mga tao ay naroon upang umigib ng tubig. At pumunta siya upang umigib sa tanghali ng walang tao. At doon niya nakita si Jesus. Sa Juan 4:7, bigyan mo ako ng inumin. At pagkatapos sa verse 9, paanong nangyayari na ikaw na isang Hudyo ay humihingi ng maiinom sa akin na isang babaeng Samaritana? Isang taong nauuhaw ang humihingi ng kaunting tubig, kaya siya ay labis na nagreklamo. Itinuturing ng Samaritano ang mga Hudyo bilang kaaway. Ang mga Samaritano ay pinaghalong mga Hudyo at mga Hintil. Kaya tinuturing sila ng mga Hudyo gaya ng mga aso at din nakikisama sa kanila. Kaya tinuturing ng mga Samaritano ng mga kaaway ang mga Hudyo. Pero ang isang mangnanalakbay sa daan ay humingi ng kaunting tubig. Humihingi lamang siya ng tubig, kaya't bakit ito naging isang problema? Paano nangyari na ikaw na isang Hudyo ay humingi ng mainom sa akin na isang babaeng Samaritana? Sinabi niya na hindi ito nararapat. Hindi siya magbibigay. Ang babaeng ito ay walang kahit kaunting habag. Sinabi ni Jesus sa verse 10, kung nalaman mo ang kalooban ng Diyos at kung sino ang sa iyo yung nagsasabi, bigyan mo ako ng inumin. Ikaw ay hihingi sa kanya at ikaw ay bibigyan niya ng tubig na buhay. Sa ngayon, hindi niya naintindihan ng babae ang kahulugan nito. At sa verse 11, Ginoo, wala kang pansalok ng tubig at malalim ang balon. Ito ang balon ay binigay ni Jacob sa kanila. Wala kang pansalok ng tubig, wala kang timba o kahit anuman, at malalim ang balon. Saan ka ngayon kukuha ng tubig na buhay? Sinabi ni Jesus, ang bawat uminom ng tubig na ito ay muling mauuhaw. Subalit ang sino mang uminom ng tubig na aking ibibigay ay hindi na mauuhaw magpakilanman. Ang tubig na aking ibibigay sa kanya ay magiging isang bukal ng tubig tungo sa buhay na walang hanggan. Para sa babae, wala siyang alam kung ano ibig sabihin nito. Ito'y unang pagkakataon na makinig siya ng ganitong bagay. Ang ibig sabihin ni Jesus, hindi ang tubig na ito, kundi espesyal na tubig na may ibibigay ako sa iyo. Habang nakatingin ng babae sa kanya, naramdaman ng babae na siya hindi nagbibiro. Kaya sinabi ng babae, talaga, mayroon ka bang tubig? Mayroon bang ganitong tubig? Ginubigyan mo ako ng tubig na ito upang ako hindi na mauhaw at pumunta pa rito upang umigib. Ang maglakad para mag-igib ng tubig araw-araw ay napakahirap. Kaya gaano kaganda ang magkaroon ng tubig na hindi na muli mauuhaw pagkatapos mo itong inumin ng kahit minsan lang. At pagkatapos ay sinabi sa kanya ni Jesus, tawagin mo ang iyong asawa. Ang babaeng ito ay naging asawa ng lalaking ito at iba pang lalaki. Si Mr. Park, si Mr. Lee, Mr. Kim, nagkaroon siya ng limang ibang asawa. Sinabi ni Jesus, nagkaroon ka ng 5 asawa at ang kinakasama mo ngayon ay hindi mo asawa. Alam na ni Jesus ang lahat kung anong klaseng babae siya. Labis na nagulat ang babae. Ginoo, nakikita kong ikaw ay isang propeta. Dahil nakatagpo siya ng isang propeta, naisipan niyang magtanong, sumamba ang aming mga ninuno sa bundok na ito, at ang mga Samaritano ay sumasamba sa bundok ng Gerizim. Ngunit sinasabi ninyo na ang lugar upang sambahan ng mga tao ay sa Jerusalem. Alin ang tama? Babae, maniwala ka sa akin na darating ang oras na inyong sasambahin ng Ama, hindi sa bundok na ito o sa Jerusalem.
Ang Diyos ay Espiritu at ang mga sumasamba sa Kanya ay kailangang sumamba sa Espiritu at katotohanan. Sapagat hinahanap ng Ama ang gayong mga sumasamba sa Kanya. Ang babae talagang nagulat. Noong una, iniisip niyang si Jesus ay karaniwang Hudyo. Subalit, pagkatapos naisip niya, siya ay isang propeta at sinabi niya, sa verse 19, Juan 4:19, Ginoo, nakikita kong ikaw ay isang propeta. Sumagot si Jesus, babae, naniniwala ka sa akin na darating ang oras na iyong sasambahin ng Ama, hindi sa bundok na ito o sa Jerusalem. Pagkatapos sinabi ng babae, nalaman ko na darating ang Mesiyas, ang tinatawag na Kristo. Pagdating niya, ay pahayag niya sa amin ang lahat ng mga bagay. Sinabi ni Jesus sa kanya, ako nga iyon na kumakausap sa iyo. Sinabi niya sa kanya, ako ang Kristo. Talagang nagulat ang babae nang sabihin ni Jesus ang mga salitang iyon. Marahil ay nabuksan niya ang kanyang puso kaya tunay na nakilala niya si Jesus. Ang babae ay labis na nagulat dahil ang mga Samaritano ay naghihintay rin sa Kristo. Tuluyan niyang nakalimutan na bigyan ng tubig si Jesus. Iniwan niya ang banga ng tubig niya at tumakbo siya sa bayan ng Samaria. At siya ay sumigaw sa mga tao, halika kayo, tingnan ninyo ang isang tao na nagsasabi sa akin ng lahat ng mga bagay na aking ginawa. Ang ibig niyang sabihin ay inihayag niya lahat ng mga bagay tungkol sa akin at dinala ang aking mga kasalanan sa liwanag. Ito nga kaya ang Kristo? Kaya't inisip ng mga tao sa lungsod na hindi naman baliw ang babaeng ito. Ngunit kakaiba ito. Ano nangyari sa kanya? Gaya ng alam ninyo, ito yung nakasulat sa Juan sa chapter 4 kung paanong sumunod ang mga tao upang makita si Jesus. Nakinig sila sa kanyang salita. Inanyayahan siya sa kanilang mga lungsod at kung paano nangaral si Jesus doon sa loob ng 2 araw. Dahil ang isang makasalanang babaeng Samaritana ay naligtas at sumampalataya kay Jesus. Kamanghamang ang mga bagay ang nangyari habang ang ebanghelyo ay naipapangalaganap sa kanilang lungsod. At anong sinabi ng mga Samaritano? Sa 1:442, ngayon sumasampalataya kami, hindi dahil sa inyong sinabi, sapagkat kami mismo ay nakarinig at nalaman namin ito ang tagapagligtas ng sanlibutan. Ngunit alam ba ninyo kung gaano ka makapangyarihan noong nakilala ng sumasampalataya ang makasalanang babaeng Samaritana kay Jesus? At pagkatapos ay lumabas siya upang mangaral. Tama po ba? Sa Kawikaan, sinasabi, 21 verse 28, ngunit ang salita ng tao nakikinig ay mananatili. Ang salita ng isang taong tunay na nakaunawa ng isang bagay ay tunay na makapangyarihan. Meron silang kapangyarihan na makilos ang puso ng mga tao. Sa ganitong paraan, lumaganap ang ebanghelyo. Sa Samaria, sa pamamagitan ng makasalanang babaeng ito, ganito po ang nangyari, tama po? Ngayon, tayo mga naunang naligtas, kailangan nating humayo at ibahagi ang katotohanan na ating sinasampalatayanan. Sinabi ni Jesus sa lalaking lumpo, anak, pinahatawad na ang iyong mga kasalanan. Hindi po ba ito ang pinakalayunin kung bakit si Jesus ay pumarito sa mundong ito upang bayaran ang mga kasalanan ng mga makasalanan at upang iligtas ang kanilang mga kaluluwa? Kaya pinatawad ni Jesus ang mga kasalanan ng kawawang lalaki na mamamatay na sa kanyang kalumpuhan, na nalutas ang kanyang pinakamahalagang suliranin. Kaya tiningnan ng mga eskriba si Jesus at sinabi, Marcos 2:7, bakit nagsasalita ng ganito ang taong ito? Siya'y lumalapastangan. Sino makapagpapatawad ng mga kasalanan maliban sa Diyos? Ito ay dahil hindi nila alam na si Jesus ang Kristo. Hindi po nila alam na si Jesus ang Kristo. Paano mapapatawad ang mga kasalanan ng isang tao? Sa Levitico 17 verse 11, sapagkat ang buhay ng laman ay nasa dugo, at aking ibinigay sa inyo sa ibabaw ng dambana upang ipantubos sa inyong mga kaluluwa, sapagkat ang dugo siyang tumutubos dahil sa buhay. Hindi ba? Hindi pa ganoon katagal, buhat ng malinaw na mapatunayan ng agham na ang buhay ng laman ay nasa dugo. Marahil ay halos na sa 100 taon o mahigit pa lamang. Subalit, ang Levitico ay salitang isinulat
3,500 years na po ang nakakalipas. Sapagat ang buhay ng laman ay nasa dugo. At ang dugo ay siyang tumutubos dahil sa buhay. Kahit na ito ay tao o hayop, sila ay mamamatay kapag naubusan sila ng dugo. Kung mayroong problema sa dugo, sila ay magkakasakit. At ang buhay na ay nasa dugo. Kaya nga, ang kahulugan ng pagpapadanak ng dugo ay kailangang mamatay ang buhay na walang sala at idanak ang kanyang dugo upang ang mga kasalanan ay mapatawad. Ito ang dahilan kung bakit sa panahon sa Lumang Tipan, pag nagkakasala ang mga Israelita, sila ay pumapatay ng tupa, mga kambing o mga guya at iwiniwisik ang dugo nito sa dambana ng pagtubos upang mapatawad ang kanilang mga kasalanan. Tama po ba? Subalit sa Hebreo 10 verse 4, sapagkat hindi maaaring mangyari na ang dugo ng mga toro at mga kambing ay makapag-alis ng mga kasalanan. Ang dugo ng mga hayop ay hindi maaaring mag-alis ng kasalanan ng mga tao. Subalit bakit niya sinabi sa kanila na maghandog ng alay na hindi naman makapagpatawad ng mga kasalanan? Sinabi niya sa kanila na makapaghandog ng alay na hindi naman makapagpapatawad ng mga kasalanan. Dahil hindi po yun ang mga tunay na pag-alay, ngunit anino lamang ni Kristo. Kaya sa unang Pedro 1:18-19, nalaman ninyong kayo tinubos mula sa inyong walang kabuluhang paraan ng pamumuhay na minana ninyo sa inyong mga ninuno, hindi ng mga bagay na nasira tulad ng pilak o ginto, kundi ang mahalagang dugo ni Kristo, gaya ng korderong walang kapintasan at walang dungis. Ito po ang tanging paraan upang mapatawad ang ating mga kasalanan. At sinasabi sa Hebreo 9:22, kung walang pagdanak ng dugo, ay walang kapatawaran ng mga kasalanan. Gayon din sa Hebreo 9:12, sinabi niya na nagawa niya ito sa pamamagitan ng kanyang sariling dugo. Sa gayon tinitiyak ang walang hanggang katubusan. Tama po, si Jesus ay namatay na kagaya ng kordero at binayaran ang ating mga kasalanan. Kung titingnan po natin, sa unang 1 chapter 3 verse 5, sinasabi nito, nalalaman ninyo na siya ay nahayag upang mag-alis ng mga kasalanan at sa kanya ay walang kasalanan. Ang dahilan kung bakit si Jesus ay naparito sa mundong ito ay upang alisin ang ating mga kasalanan. Dahil siya ay walang kasalanan. Upang maalis niya ang ating mga kasalanan, siya ay kailangang mamatay para sa atin. Tama po? Kaya noong panahong iyon, kahit si Jesus ay hindi pa namamatay, sinabi niya, anak, pinatatawad ng iyong mga kasalanan. Sinabi niya ito sapagkat siya ay mamamatay doon sa krus. Tama po? Pinatatawad na ang iyong mga kasalanan. Kahit nasa Lumang Tipan, matagal na panahon bago pa man dumating si Jesus, sinasabi ng Isaiah 44:22, aking pinawi na parang ulap ang mga pagsuway mo. At ang iyong mga kasalanan na gaya ng ambon, manumbalik ka sa akin sapagkat ikaw ay tinubos ko. Kahit na ang mga tao ay nagkakasala laban sa isa't isa, ang kasalanang iyon ay dinadala pa rin sa kaharapan ng Diyos. Ito ay dahil nilabag nila ang kautusan ng Diyos. Kahit ang napuntahan ninyo ang tao, magpaumanhin at bayaran sila ng buo, ang problema ay hindi pa rin lubusang naayos. Hindi po ito maayos maliban na lang na ang Diyos ang mag-ayos nito. Ang mga kasalanan ang humaharang sa daan natin patungo sa Diyos. Kagaya ng isang makapal na ulap o makapal na hamog. Subalit kanyang sinabi, aking pinawi na parang ulap ang mga pagsuway mo at ang iyong mga kasalanan na gaya ng ambon. Noong sinabi ni Jesus doon sa krus na natupad na, pauna niyang sinabi na papawiin niya ang ating mga kasalanan. Manumbalik ka sa akin sapagkat ikaw ay tinubos ko. Binanggit niya rito na ang pagkapatawad ng mga kasalanan, babasahin po natin, Efeso chapter 1 verse 7. Basahin po natin ng sabay. Sa kanya ay mayroon tayong katubusan sa pamamagitan ng kanyang dugo, nakapatawaran ng ating mga kasalanan ayon sa mga kayamanan ng kanyang biyaya. Sa kanya ay mayroon tayong katubusan sa pamamagitan ng kanyang dugo, nakapatawaran ng ating mga kasalanan ayon sa mga kayamanan ng kanyang biyaya. Ang ibig sabihin po ng katubusan ay ang pagbabayad ng kasalanan para sa ibang mga tao at pagliligtas sa kanila. Natanggap na natin ang kapatawaran ng mga kasalanan. Sa pamamagitan ng dugong iyon, ang walang hanggang katubusan,
ang walang hanggang kapatawaran ng mga kasalanan ay naisakatuparan. Hindi po ba't kamangha-mangha ito? Ipinahayag natin ngayon ang katotohanan na isa nakatuparan ni Jesus. Sinabi ni Jesus sa mga Hudyo noon, nung sinabi ni Jesus na sa lalaking lumpo na anak, pinatawad ng iyong mga kasalanan. Sinabi ng mga eskriba, ito ay kalapastanganan. Ang ibig nilang sabihin ay, ikaw ay tao lamang, gayon may nagpapanggap ka ng Diyos? Sino makapagkapatawad sa mga kasalanan maliban sa Diyos? Sinabi ito ng mga eskriba, sapagkat hindi nila nalalaman kung sino si Jesus. Si Jesus ay ang Diyos na nagkatawang tao, hindi po ba? Kaya nga, sinasabi sa Juan 10:30, Ako at ang Ama ay iisa. Sinabi po ito sa Juan 10:30. Tama po ito. Sila ay iisa. Kaya nga, sinabi ni Jesus na ang kanilang mga kasalanan ay pinatawad na. Dahil kanyang isinakatuparan ang walang hanggang katubusan. Tingnan po natin, Juan chapter 20. Juan chapter 20, verse 21. Juan chapter 20, verse 21. Muling sinabi sa kanila ni Jesus, kapayapaan ang sumainyo. Kung paanong sinugo ako ng Ama, ay sinusugo ko rin naman kayo. At nang masabi niya ito, sila'y hiningahan niya. At sa kanila'y sinabi, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Kung inyong patawarin ang mga kasalanan ng sinuman, ang mga iyon ay ipinatatawad sa kanila. Sino mang hindi ninyo patawarin mga kasalanan, iyon ay hindi ipinatatawad. Ito po ang mga salita ni Jesus na muling nabuhay sa kanyang mga alagad. Ipinakita niya sa kanila ang kanyang mga kamay at ang kanyang tagiliran. Ipinaalam niya sa kanila ang katotohanan na siya ay muling nabuhay. Pagkatapos ay sinabi niya, kung paanong sinugo ako ng Ama, ay sinusugo ko rin naman kayo. Pumarito si Jesus dahil ang Diyos ay nagkatawang tao. Pinasan ang lahat ng kasalanan ng sangkatauhan sa kanyang katawan. At siya'y namatay doon sa krus bilang handog pang kasalanan upang matubos ng walang hanggan ng lahat ng mga kasalanan ng mga tao. Ginawa niya ang gawain na ito. Kaya sabi sa Juan 19:30, natupad na, sabi doon. Ano po ang natupad na? Ganap na natupad niya na walang hanggang katubusan. Natupad na. Naisa katuparan ng lahat ng kung paanong sinugo ako ng Ama. Naisa katuparan ni Jesus ang walang hanggang katubusan. Winasak niya ang kapangyarihan ng kamatayan at ngayon ay muli siyang nabuhay. Kung paanong sinugo ako ng Ama ay sinusugo ko rin naman kayo. Ibig sabihin ng mga salitang ito, kung paanong sinugo ng Diyos Ama ang Panginoon upang isa katuparan ng walang hanggang katubusan, ngayon sinabi niya sa mga naligtas na banal, ay sinusugo ko rin naman kayo. Hindi lamang sa mga alagad, kundi sa mga naunang naligtas din. At sa verse 22, sa Juan chapter 20, sa verse 22, at nang masabi niya ito, sila'y hiningahan niya at sa kanila'y sinabi, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Basahin po natin ng sabay-sabay ang verse 23, kung inyong patawarin ang mga kasalanan ng sinuman, ang mga iyon ay pinatatawad sa kanila. Sino mang hindi nyo patawarin ang mga kasalanan, iyon ay hindi pinatatawad. Sinabi po niya ang mga kahangahang mga salita, kung paano sinugo ako ng Ama. Si Jesus ay sinugo at ginawa niya ang lahat ng gawain ng pagtubos sa mga kasalanan. Sabi niya, isinusugo ko rin naman kayo. Para saan sila sinusugo? Sinugo sila upang ipahayag ang katotohanan. Ang natupad ng Panginoon sa krus. Ang sabi po, sila'y hiningahan niya at sa kanila'y sinabi, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo ay ang Espiritu ng muling pagkabuhay. Ipinapahayag niya ang katotohanan ng muling pagkabuhay. Kung inyong patawarin ang mga kasalanan ng sinuman, ang mga iyon ay pinatawad sa kanila. Hindi ba't nakamamangha ito? Sino mang hindi ninyo patawarin ang mga kasalanan, iyon ay hindi pinatatawad. Ano pong ibig sabihin nito? Wala nang higit pang nakamamanghang salitang ito. Walang hanggan na pinatawad ni Jesus ang mga kasalanan natin doon sa krus. At kapag naunawaan at sinampalatayaan ito ng isang tao, at ipinahayag ang katotohanan ito, tatanggap din ang kapatawaran ng mga kasalanan ng ibang tao. Gaano nga nakamamangha ang ating ginagawa? Kapag ipinapahayag natin ang katotohanan na naisa katuparan ng Panginoon,
kapag ipinapangaral natin ang Ebanghelyo sa pamamagitan ng Espiritu Santo, ang taong yun ay patawarin, magpakilanman. Ibig sabihin ay maliligtas sila. Mga kapatid, alam nyo ba kung gaano nakamamangha ang ginagawa natin? Ipinagkakatiwala niya sa atin ang gawain ng pagpapahayag ng walang hanggang katubusan na isinakatuparan ng Panginoon dun sa krus. Kung ipapangaral natin ang Ebanghelyo at tatanggapin nila ang salita, tatanggap ng kapatawaran ng mga kasalanan ng mga taong iyon. Ngunit kung pabayaan lang natin sila, na hindi sila ina-evangelize, ang ibig sabihin ng salitang mananatili sila. Ganon din po patungo sila sa impyerno. Sabi sa Roma 10:14, ngunit paano nga silang tatawag sa Kanya na hindi nila sinampalatayanan? At paano sila sasampalataya sa Kanya na hindi nila napakinggan? At paano sila makikinig kung walang mangangaral? At paano sila mangangaral kung hindi sila sinugo? Kahit na natupad na ni Jesus ang walang hanggang katubusan, anong magiging silbi nito kung hindi ito ipapangaral? Tama po? Sila ay mapupunta sa impyerno nang wala silang lubusang alam tungkol dito. Kaya nga, sinasabi, at paano sila sasampalataya sa Kanya na hindi nila napakinggan? At paano sila makikinig kung walang mangangaral? Kung walang sino mang mangangaral ito, hindi nila maririnig ang Ebanghelyo. Kung hindi nila maririnig, ay hindi sila sasampalataya. At kung hindi sila sasampalataya, mapupunta sila sa impyerno. Kaya naman, gaano nakamamangha ang gawain na dapat nating gawin? Ang gawain na ginawa ni Jesus ay pinagkatiwala niya sa atin ngayon. So 1, sa chapter 14, verse 12, Juan chapter 14, verse 12. Juan chapter 14, verse 12. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang sumasampalataya sa akin ay gagawin din ang mga gawang aking ginagawa, at lalong dakilang mga gawa kaysa rito ang gagawin niya, sapagkat ako'y pupunta sa Ama. Sinabi ni Jesus, katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang sumasampalataya sa akin ay gagawin din ang mga gawang aking ginagawa, at lalong dakilang mga gawa kaysa rito ang gagawin niya. Pagkatapos na umakyat si Jesus sa langit, ipinangaral ng mga alagad ang Ebanghelyo. Sila ay bumuhay ng mga patay, gaya ng ginawa ni Jesus. Nagpagaling din sila ng mga may sakit. Sila rin ay gumawa ng mga himala na ginawa rin ni Jesus. Kung gayon, ano pong lalong dakilang mga gawa kaysa rito? Ibig sabihin nito, kapag ipinapahayag ninyo ang katotohanan na ang mga kasalanan ay pinatawad niya, magpakailanman, tatanggap sila ng kapatawaran. Gagawin din ang mga gawang aking ginagawa. Magagawa natin ang gawain na ginawa ng Panginoon. Kung inyong patawarin ang mga kasalanan ng sinuman, ang mga iyon ay pinatawad sa kanila. Sa Katolisismo, sinasabi nila na may otoridad ang Papa na magpatawad ng mga kasalanan. Siya daw ang humalili kay Pedro. Sinasabi nila na ang Pope ang may otoridad na magpatawad ng mga kasalanan. Ngunit hindi niya ito magagawa ng mag-isa, kaya't binigyan din niya ng otoridad ang mga pari. Kaya sasabihin ng pari na patawad ng iyong mga kasalanan. Sinasabi nila ito na kapag may nangungumpisal at sinabi, gumawa ako ng ganito at gayong kasalanan, sasabihin ng pari, pinatawad ng iyong mga kasalanan at sila'y napatawad. Pero kapag sinasabi niya, hindi ko yun ipinatatawad, kaya manatili ang mga iyon. Hindi po ganito ang ibig sabihin ng talatang ito sa Biblia. Ibig sabihin nito na kung ipahahayag mo ang katotohanan na tinupad ni Jesus doon sa krus, sila'y mapapatawad. At kung hindi mo ipapahayag at pababayaan sila ay pupunta sa impyerno. Alam niyo po ba kung gaano nakamamangha na kailangan nating ipangaral ang Ebanghelyo? Kung patuloy na itinitikom ng isang ligtas na tao ang kanyang bibig at hindi mag-evangelize, walang sino man ang maliligtas. Hindi po ba? Kaya paano nga hindi natin ito ipapahayag? Kaya mga kapatid, dapat tayong maging masipag sa pag-evangelize, hindi lamang sa tuwing summer retreat, kundi sa araw-araw nating buhay. Ang mga taong hindi pa ligtas ay pinapanganak sa mundong ito upang sila ay maligtas. Kaya nga tayo nabubuhay pa hanggang ngayon. Kaya nga nabubuhay pa sila hanggang ngayon. Kaya bakit po hanggang ngayon ay nabubuhay pa ang mga naligtas? Nabubuhay po tayo upang ipahayag ang kaligtasan. Ang mga naligtas ba ay nabubuhay para yumaman gaya ng mga tao sa sanlibutan? Makakain ng maayos, mabuhay ng komportable, at magsaya sa mundong ito? Siguradong hindi po. Kaya mga kapatid, sa tingin ninyo, gaano nakamamangha kapag napunta tayo sa langit? Dahil hindi alam ng mga tao, maging ang ligtas, may takot sa kamatayan. Ngunit para sa atin ng mga taong naligtas, ang araw ng ating kamatayan ay isang maluwalhating araw. Sabi po sa mga awit,
Mahalaga sa paningin ng Panginoon kamatayan ng kanyang mga banal. Sinabi pa, palad ang mga patay na namamatay sa Panginoon mula ngayon. Opo, sinasabi ng Espiritu, kapag ang taong ligtas ay namatay, siya ay agad natutungo sa harapan ng Diyos. Sa Lucas 16:22, nang namatay ang lalaking mayaman, siya ay naghirap sa Hades. Ang kahulugan po ng pangalan na Lazaro ay ang Diyos ang aking katulong. Para sa mga taong ligtas, ang Diyos ang ating kagalakan at pag-asa. Subalit saan napunta si Lazaro nang siya ay namatay? Siya ay dinala ng mga anghel sa kandungan ni Abraham. Siya ay pumasok sa langit. Kapag ang taong ligtas ay namatay, siya ay dinadala ng mga anghel sa presensya ng Diyos. May isang brother na kasama nating sumasamba dito sa Seoul Central Church. Siya ay guro sa universidad at sa huli ay lumipat sa Lifeword Mission Church pagkatapos niyang magretiro. Kaya, nang maipangaral ko ang Ebanghelyo doon po sa Paris, tinawagan ko siya at nakausap ko siya ng sandali. Nang ako po ay bumalik sa Korea, siya po ay namatay na. Sinabi ng kanyang asawang babae sa akin, nang magkasama silang dalawa sa kwarto sa ospital, sinabi niya, may lalaki nakaputi na nakaupo sa tabi ko, pero walang ibang tao doon. Isang anghel ang pumunta upang sunduin siya. Kaya mga kapatid, gaya ng binanggit sa Lucas 16 verse 22, silang mga naligtas ay magtutungo sa langit. Kung ganoon, bakit kailangang matakot ang taong ligtas sa kamatayan? Ito ang pinakamaluwalhating araw. Ang tanging dahilan kung bakit tayo patuloy na nabubuhay sa mundong ito ay hindi dahil sa nasisiyahan tayo sa mga bagay ng mundong ito gaya ng mga hindi mananampalataya. Tayo ay nabubuhay dahil may gawain pa tayong kailangan gawin. Upang may pangaral ang Ebanghelyo, tayo ay nabubuhay. Ito po ang pinakadakilang misyon ng Panginoon at kanyang utos. At ang dakilang layunin ng ating buhay Kristiyano. Tama po ba? Subalit sinasabi ng iba, kahit hindi ako mangaral, gagawin naman yan ng iba. Opo, maaari po itong sabihin ng iba. Subalit kapag tumayo kayo sa harapan ng Panginoon, sa palagay nyo ba ito ay pwedeng maging dahilan? 2 Korinto chapter 5 verse 10, sapagkat tayong lahat ay kailangang humarap sa hukuman ni Kristo. Mula ng araw na tayo ay maligtas hanggang sa araw na tayo ay tatayo sa harapan ng Panginoon, tayo ay huhukuman batay sa kung paano tayo nabuhay. Kung ito man ay ayon sa kalooban ng Diyos, nalugod ba siya sa atin, o naisagawa ba natin ang mga bagay na dapat nagawin ng isang Kristiyano? Ito ang paghuhukom para sa gantimpala. Mayroong papuri at mayroong ding pagsaway. Sa pagdating ng Panginoon, sinasabi niya sa 1 Korinto 4 verse 5, ang bawat isa ay tatanggap ng papuri mula sa Diyos. Subalit, papuri lang ba? Hindi po. Mayroon ding pagsaway. Sa Mateo 25:26, ikaw na masama at tamad na alipin, mayroon din pong pagsaway. Mga kapatid, hindi dapat natin sayangin ang panahon na ibinigay sa atin. Wala na tayong masyadong panahon upang ipangaral ang Ebanghelyo. Isang araw, ang Panginoon ay biglang babalik at ang buhay natin sa mundo ay matatapos at tayo ay tatayo sa harapan niya. Lahat ng patungkol sa buhay natin, mula nang maligtas tayo hanggang sa araw na makakasama natin ang Panginoon ay mahayag. Ayos lang ba na pag nangyari yon, kung magtatanong ang Panginoon, ano ang ginawa mo habang nabubuhay ka? Ang isasagot mo ba ay kumain ako ng madaming pagkain? Mayroon pong isang kwento. Ang ama ng isang lalaki ay namatay. Ang anak ay pumunta sa isang tanyag na guro at nagtanong, namatay ang tatay ko. Anong dapat kong ilagay sa kanyang lapida? Sumagot ang guro, ano ba ang ginawa ng tatay mo? Sumagot ang anak, wala naman siyang ginawa. Naging malusog siya, kumain ng maayos at namuhay ng komportable hanggang namatay siya. Sinabi ng guro, bumalik ka makalipas ang ilang araw. Nung bumalik siya, sinabi ng guro sa kanya, isulat mo ito, kumain siya at namatay. Wala nang iba pang may daragdag, kumain siya at namatay. Ito ba ang dahilan kung bakit tayo nabubuhay? Palagi kong ibinabahagi ang lapida ng dakilang evangelist na si D.L. Moody. Nakasulat doon ang mga salita sa unang Juan, sa chapter 2, verse 17. Nakasulat ito doon. Ang sanlibutan at ang pagnanasa nito ay lumilipas. Ngunit ang gumagawa ng kalooban ng Diyos ay nananatili magpakailanman.
Siya na gumagawa ng kalooban ng Diyos ay mananatili magpakailanman. Ito po ang nakalagay sa kanyang lapida. Ano po ang kalooban ng Diyos? Ito ay ang mabigyang lugod natin ng Diyos. Ito ang gawain na iniutos sa atin ng Diyos na gawin natin. Higit sa lahat, sa Juan 5:24, ang nakikinig ng aking salita at sumasampalataya sa Kanya na nagsugo sa akin na may buhay na walang hanggan. At sa Juan chapter 6 verse 40, ito ang kalooban ng aking Ama, nang bawat nakakita sa anak at sa Kanya'y sumampalataya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang dakilang kalooban ng Diyos ay ang makatanggap ang mga tao ng kaligtasan sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Naunawaan niyo po ba? Sa retreat na ito rin, tayo ay mananalangin at gumawang magkakasama upang madami mga kaluluwa ang maligtas, makapagbigay ng kagalakan sa Diyos. Sinabi ni Apostol Pablo sa Roma 1:16, sapagkat hindi ko ikinakahiya ang Ebanghelyo, sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya, sapagkat hindi ko ikinakahiya ang Ebanghelyo. Nahiya po ba tayong ipangaral ang Ebanghelyo? Hindi tayo dapat nahiya. Hindi tayo dapat mahiya o pabayaan ito. Ang bawat sa kanya'y sumasampalataya. Kapag nadinig ng mga taong Ebanghelyo, naunawaan ang biyaya ng Diyos at sumampalataya sila, ang Ebanghelyo ay magiging kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan. Kung gayon ay paano natin patuloy na ipapangaral ang Ebanghelyo? Kapag maraming kaluluwa ang naliligtas sa pamamagitan ng Ebanghelyo, nagbibigay ng kaluwalhatian sa Diyos Ama. Umasa po ako na gumagawa na po tayo ng plano kung sino ang ating iimbitahan para sa summer retreat. Patuloy akong nakakatanggap ng tawag. Sinasabi ng iba na higit sa 10 ang plano nilang dalhin. Naghahanda silang magdala para sa unang batch ng summer retreat at ang iba ay sa mga susunod na batches. Nagpaplano silang dumalo ng paulit-ulit upang maipangaral ang Ebanghelyo. Manalangin po tayo ng taimtim at maniwalang muling may sa katuparan ng Diyos ang kanyang dakilang gawain. Umaasa ako na ang lahat ay may pagnanais na makiisa sa gawain. Umaasa po ako na lahat ay may kisa sa gawain. Manalangin po tayong lahat. Mahabagin naming Amang Diyos na nasa langit, salamat po sa iyong dakilang biyaya na iniligtas mo po kami na lumakad sa kasalanan at malayo sa iyo. At sa pag-ibigay mo po sa amin ng walang hanggang buhay at buhay na pag-asa. Ngayon po, tulungan mo po kami na mga naligtas upang maipangaral ang Ebanghelyo ng Diyos sa mga makasalanan at naliligaw. Upang ang dakilang gawain ng Diyos ay may sakatuparan at maraming ligaw na kaluluwa ang maligtas. Dinadalangin din po namin na sa darating na summer retreat, maraming kaluluwa nawa ang makatanggap ng kaligtasan na magdadala ng kaluwalhatian sa Diyos Ama. Nawa ang lahat ng mga kapatiran ay maging isa sa puso para sa gawain ito, magpagal at magsama-sama para sa Ebanghelyo, upang may sakatuparan mo po ang higit na dakilang gawain ayon sa iyong kalooban. Pakiusap, gamitin mo po ang bawat isa sa amin ng mahalaga ayon sa layunin ito. Dinadalangin namin ito sa pangalan ni Jesucristo. Amen.